guys, for today's vlog, Honda Summit Superbikes naman tayo. Located sila dito sa Don Bosco, Parañaque, near BPI at bago mag-Mercury Drag. At nandito sa ating tabi, ang motor na naging parte ng ating riding journey, si Honda XRM. I-check naman natin yung kanyang bagong version. Ito si 2023 Honda XRM Dual Sports FI. I-check naman natin yung kanyang specs and also the price. For 2023, ito na yung bagong muka ni Honda XRM Dual Sport at meron siyang 2 categories. Ito yung Dual Sport niya at meron din siyang motard. Yung motard, mas higher yung price and mag-start nga tayo dito sa motor na to sa kanyang color variant. Meron siyang 4 na color variant. Merong Fighting Red, Ceramic Gray, Chlorophyll Green at saka itong binablog natin, Aura Blue. Dito nga tayo sa kanyang harapan, ang brand ng kanyang gulong, meron siyang MPB. Size naman niya dito, meron siyang 2.50 by 17. Parehas sila ng size dun sa kanyang likod. Ito yung walang pinagbago sa kanya. Tapos makikita natin yung kanyang suspension dito sa harap, naka-telescopic fork pa rin. Tapos dito sa kanyang baba, meron ding kulay, naka-glossy black. For the braking power naman, naka-disc brake na to, single hydraulic disc brake, single piston caliper, tapos yung caliper niya kulay gold. Yung gulong niya, naka-dual sport na. Pero kung pang araw-araw ninyo, sa highway dinadaan, mas maganda yung naka-motard ka kasi mas matipid sa gulong yon based on experience lang. Napakalinis nga lang din ng style niya dito sa kanyang harapan. Dito kasi sa kanyang harapan, ang cable na makikita lang natin dito, yung kanyang hydraulic disc brake. Pero yung kanyang speed meter sensor, parang Honda Supra na rin siya, nandun na sa kanyang makina. Kung pupuntahan naman natin yung kanyang fender dito sa kanyang harapan, makikita natin dito as is pa rin siya, makunat pa rin at napakaganda niyan, makakasabay sa lahat ng activity, kung pang off-road mo, pang highway. Tapos yung kanyang extension dun sa kanyang likod, naka-extended na, lesser yung talsik na mapupunta sa makina. Sa busina naman dito nila nilagay, sa may bandang right niya, yung kanyang gulong tube type pa. Aangat naman tayo dito sa kanyang headlight. Ito na yung pinaka-obvious na nagbago sa kanya. CRF-inspired na yung kanyang headlight, pati na yung kanyang turning lights. Mas pinapogi at mas pinaggressive at napakaraming sharp edges. Sa lighting systems niya, naka-bulb type pa rin sila. Halogen dito na may 35 watts, may dim light din siya. Tapos dito sa kanyang turning lights, bulb type pa rin. Dito sa dalawang dulo niya dito sa kanyang headlight, may air vent siyang nakalagay, yung kanyang decals dito na Honda. Pupuntahan naman natin guys yung kanyang handlebar. Makikita natin dito sa may bandang left niya, yung kanyang knuckle guard, meron na rin siya, present na rin siya. Kung gusto mong tanggalin, removable naman siya. Tapos kung anong kulay ng motor mo, yun yung kulay ng kanyang knuckle guard. Makikita naman natin dito, wala siyang passing light pero nakaaho naman siya or automatic headlight on. Buttons naman na makikita natin dito, yung kanyang high and low option, turning lights option, tapos yung kanyang busina. Rubber grip naman, sporty talaga, tapos makikita natin kasi pang off-road na. So sa grip, hindi to magkukulang. Yung kanyang tip ng kanyang handlebar, bakal. Dito sa rubber nilang ginamit, hindi ko masyadong advisable to sa long ride kasi masakit sa kamay to. Pero pag pang daily mo lang, sa malapitan lang, pwedeng-pwede to. Dito naman sa kanyang right, nandito yung kanyang master lever. Yung glass type na material niya dito, nandito sa kabila, nakaharap sa driver. Sa kanya namang lever, malambot din sa kamay, tapos coated na, kulay black. Makikita natin dito yung cables niya, naka-inverted na rin siya. Imbis nandito na sa ibabaw. Sa unang glimpse mo sa kanya, para siyang naka-quick throttle. Button naman na makikita natin dito yung kanyang starting system, electric or yung kanyang push start. Tapos ang ganda ng mga buttons niya dito, naka-standard talaga yung mga plastics, ibig sabihin tatagal talaga. Sa kanyang starting system, hindi pa rin mawawala sa kanya yung kanyang kickstart. Dito naman sa kanyang ignition, disusi pa rin siya. Dito sa kanyang panel gauge, digital na siya. Makikita natin dito yung high beam indicator, signal light indicator, check engine indicator, saka kung naka-neutral siya. Andito sa kanya yung select button dito sa may bandang left. And then makikita rin natin dito sa kanyang right, may PGM-FI fuel injection na nakasulat sa kanya. Makikita natin dun sa kanyang digital panel gauge, RPM, odometer, trip A saka trip B. Saka yung kanyang fuel gauge. Ito naman yung buong itsura nung kanyang naked handlebar na napakaganda nung pagkaka-paint job, yung pagkaka-finish sa kanya, glossy black. Makikita mo talaga in actual na premium talaga yung pagkakagawa sa kanya. And then kung gusto mong designan lang to, napakadali lang niyang papugiin. Lalagyan mo lang dito yung nilalagay nila dito na rubber o kaya yung foam, saka dadagdagan mo lang ng guard yung kanyang telescopic port. Napakaganda ng resulta.
For its body naman, dito sa kanyang ibabaw ng kanyang makina, yan yung malaking part na may kulay. And then, di pa rin mawawala yung edges niya na sharp dito sa kanyang harapan. Ito naman yung bago sa kanya, parang may air vent. Yan, lalabasan ng hangin. Pero nakasarado yan. Bababa naman tayo dito sa decals niya. Sa kanyang side fairings, makikita natin dito combination ng kulay blue, kulay gray, kulay white, at saka may nakasulat na Honda, and then yung kanyang XRM. Dito rin sa kalagitnaan, makikita rin natin dito, may naka-engrave din sa kanya niya PGM FI fuel injection. Isa rin sa bago sa kanya, kahit na isabak mo na siya sa mga off-road o kaya sa mga maputik, hindi agad maapektuhan yung kanyang makina kasi meron na siyang undercowling. Sa kanya namang crankcase cover na pagkakapinish sa kanya, glossy black, magkabilaan, napakaganda pa rin niya. And then may naka-engrave din doon na Honda, doon sa kanyang sprocket cover na pangharap. Kung mag-o-observe naman tayo, dito sa kanyang pang-ibaba, dito sa kanyang likod, all the way hanggang dun sa likod, majority nung kulay nung kanyang mga body parts is kulay black. Kasama na dito yung kanyang pillion footrest, yung kanyang cowling hanggang dun sa likod, pati yung kanyang metal heat guard. Pag-usapan naman natin, yung kanyang makina may 4-stroke single overhead cam air-cooled and meron siyang 124.8cc round off kaya naging 125cc siya. At meron siyang maximum power na katulad ni Honda RS na 125 na na-vlog na rin natin. I-check nyo na lang dyan. Meron siyang 7.12 kW at 7,500 RPM. For the torque naman guys, malakas din to. Nasa 9.55 Nm at 6,500 RPM. Puntahan naman natin dito sa kanyang likod. Yung gulong niya, same lang size. Dun sa kanyang harapan, 2.50 by 17. Tapos ang makikita nating suspension dito sa kanyang likod, dual shock, at yung kanyang sprocket, stock size is 38 teeth, and yung kanyang stopping power, naka-drum brake pa rin siya, pero meron na tong updated model na naka-disc brake. Kaya kung gusto nyo ma-update guys, mag-subscribe muna kayo sa ating YouTube channel at abang-abang na lang kayo sa ating mga susunod na uploads. Ito naman yung itsura niya dito sa kanyang likod, wala pa rin pinagbago, yun at yun pa rin. Yun yung signature na taillight niya na naka-valve type pa rin, pati yung kanyang turning lights. Kung i-open mo naman yung kanyang compartment, makikita natin dito pa rin yung kanyang susian. Bago natin buksan yung kanyang compartment, makikita natin dito yung kanyang seat cover, maganda rin, tapos medyo malambot din yung kanyang upuan. Single tone lang siya. Open na nga natin. Dito sa kanyang compartment, nasa 5 liters siguro to, yung kanyang capacity. Andito na rin yung kanyang battery. Sa kanyang loob, may tool organizer na rin siya dito. Hindi kasya dito yung full face saka half face na helmet. Pero no worries naman, meron naman siyang helmet hook dito na kung lalabas ka o kaya may pupuntahan ka, iwanan yung helmet mo dito sa motor, pwede mong i-hook na lang dito. Dito naman tayo guys sa kanyang fuel tank. For the fuel tank capacity, meron siyang 3.8 liters fuel tank capacity. Tapos yung kanyang fuel consumption naman, matipid din to. Nasa 65.4 kilometers per liter. For the height of 5'6", i-check naman natin yung ating riding position dito sa motor na to. Nakita nyo guys, abot na abot natin sa height nating 5'6" at napakagaan. For this motorcycle, meron siyang 99 kilograms. Napakagaan din, pwedeng pambundok, pwedeng pangsingit sa mga traffic, pwedeng pambabae, pwedeng panlalaki. Suspension niya, dito naman ako bumili. Mula pa noon maganda, nagpi-play yung kanyang port and yung kanyang rear suspension. Kung naghahanap kayo ng tatagal na motor, mura, matipid, maporma, I recommend Honda XRM. For the SRP naman guys ng motor na to, meron siyang SRP of 71,900 pesos. Kung gusto nyo naman guys ng installment, pwede dito sa Honda Summit Superbikes. For the down payment of 7,190, meron kang 24 months na 4,647. For the 36 months naman guys, 3,769 pesos. Para sa inyong katanungan, ilalagay ko na lang dito yung kanilang Facebook page, location, kung gusto nyo makita ng actual yung kanilang motor, pati na rin yung kanilang phone number. Sa ating mga keyboard warriors, sulit ba sa inyo si Honda XRM Dual Sports 2023 version? Comment down below your thoughts and suggestions dito sa motor na to, at sana makapag-subscribe kayo sa ating YouTube channel para sa mas marami pang vlog na katulad nito. At hanggang dito na lang guys, see you sa susunod na video. Ride safe!